yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang pareho magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman yung violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo paltan? Hindi ba constitution ninyo yan? Constitution ng Dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Pinag-uusapan po ngayon, mainit po ng issue yung succession. And marami sa kritiko ni Vice President Sara Duterte na ayaw nila na mag-resign or parang hindi naman nila sinasabi pero tutol sila sa pag-resign ni President Marcos knowing na according sa Constitution ang papalit ay ang Vice President. Ma'am, your comment on this sa usapin po ito, Attorney Raul, kasi parang pinanawagan din nila na hindi lang kung ganyan lang naman, hindi lang dapat si President Marcos, maging si Vice President daw, ay kailangan mag-resign din dahil meron din siyang corruption issue umano dito sa confidential funds. Tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Hindi wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinong subukang maayos ang Marcos? Hindi yung kandidato si Senator hindi yung kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun yung kagustuhan ng ibang kampo na ang pareho magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman yung violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil si MTF-LCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nang una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho na Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow, gusto nyo paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng Dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak. Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala hong Christmas rush. Abay, tayo'y malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyanggi? Wala ho yan.
Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun ang kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Parang ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin mo natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parati nila yung sinasabi, ayaw namin mabago yan. Paano ko tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament. No? May kultura rin sila na may hiya. Ito sinabi, delikadesa kaya nag-resign. Tapos turns out, hindi pala nag-resign. Diba? Yun ang hindi ko naiintindihan eh. Bakit parating yung binobolang Pilipino? Bakit tuwi kayo mag-a-address sa Pilipino? Populahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless, katulad na nakita natin, pag nagamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulong ka ng eleksyon, bibigyan ka ng LOA. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Para merong pader na inaalagaan ang Pangulo, kailangan na akong panahon na mag-national address siya. Kasi ito'y crisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng crisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin ba nating nahalaan tayo ng isang Pangulo na addict? Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, na kaibigan natin, umayaw sa China. Kasama mo, linigawan ninyo para sa unity, in-impeach. Diba? Yung desisyon niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago. At makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginein mo yan kung may nuclear device, no? Sa Amerika, ang presidente may dala-dala. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung danger doon eh. Hindi brown leather bag, yung sa bag ng Amerika. Oo, yung brown leather, iba yata ang laman, no? So ako'y nakikiusap. Di ba? Panahon na magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, sir, di ba, gusto niyo yung pagsasalita, no? Nahihirapan magsalita, ay magpa-hair follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends. Ngayon, kung maging positive yun, you will have to make the ultimate sacrifice for this country to step down. Hindi ko ako nananawagan ng resignation, hindi ko never kong sinabi mag-step down. Pero, kaya hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally. Sabi ko, kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, at alam kong agonizing yung decision na yan. Kasi nung 2025 na eleksyon, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay, Kakoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. At to those who allow him
extra leeway. Hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang, yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ho nakakalungkot kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. At talagang magsisilbi sa Pilipinas. Ay day one pa lang ho, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak, no? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. And when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman taga-Caloocan. Erice. Di ba? Yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Maganda pa nga yung sinabi ni Atty. Lambino. Naghaharakiri, humihingi ng apology, South Korea, Japan. Dito sa atin, wala Pakapalan ng mukha So, parte yun ng kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema mo sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, drama lang yan, wala naman nangyayari. Makakalimutan rin yan. Ako, humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media. Magtanong kayo, hindi yung porke tiniflect kayo ni BFF ko, hindi nyo natatanungin. Pero saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot, ay dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption. Diba? Paano ka nakatulong dun sa usapan publicly? Sa saligang batas natin, there are 4 grounds. If there is a vacancy, at saka napakahirap ng incapacity. Yes. Kasi dadaan sa Kongreso. Exactly. Death, yung disability rin, mahirap, may requirement di ba? Yeah, binanggit ko yan nung last Saturday, di ba? Sabi ko sa inyo, take a look at the provision of Article 7, Section 11, at Section 12 ng ating saligang batas. Andoon yung, sabi ko, tagal ko nang tinuturo yan for 20 years, tinuturo ko yung saligang batas na yan. Sabi ko, itong provision na ito, in Section 11, Article 7, in regards to the inability of the President to govern. Imagine that, majority of the members of the cabinet, the President can declare himself or herself temporarily incapacitated. Pwede niyan gawin niya, susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker of the House, declaring himself as incapacitated. Immediately, the Vice President will act as President until the President will make bawi. Susulat uli siya na capacitated na ako. Pero sabi ko, paano naging incapacitated yung Presidente? Kung susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker declaring himself to be incapacitated. One. The second is majority members of the cabinet can declare the President to be incapacitated, and immediately the Vice President will act as President. But the President can contest that. Susulat din siya, sabihin niya, no, I am not incapacitated. So nagkaroon ngayon ng away ng dalawang issue. Then it will be resolved by the Congress of the Philippines. The House and the Senate will make a decision immediately within 12 days. They have to convene and decide, talaga bang incapacitated yung Presidente? And if they decide that the President is incapacitated, then the Vice President becomes the President.
Then you go to Section 12. Doon naman sa provision ng Section 12 na yan. Kung ang issue ay patungkol sa health ng President, and that is a public interest, nakalagay po doon. When the health of the President is already something that is questionable, and I think itong revelation ni Senator Amy Marcos na ito, this involves a health issue of national significance that Congress must take a look at. No? Must take a look at, and take a look of this very, very seriously. Hindi natin sinasabing i-impeach si BBM, but take a look at the provision of the Constitution. Kasi nga, binabanggit na natin dito. He being the Commander-in-Chief of the Armed Forces, he being the Chief Architect of Foreign Policy. Ang laki pong damage sa ating bansa. The future of our nation is now in danger. At this point in time, at ito sabi sa akin ng, well, mga Western diplomats ito. Western diplomats. Uusap sila. Sabi nila, will the presidents is still able to, recover from this setback after this revelation by Senator Amy Marcos? Tanong nila yan. Alam mo, sumagot yung isa, the Western diplomat. I don't think so. He cannot even complete a sentence. Shocking, di ba? Ganon na yung tingin sa atin. Kasi nga naman, napapansin natin pag nagsasalita siya sa media, di ba? Hindi mo mawari. Hindi mo malaman kung ano yung sagot niya sa mga planong na sinasabi, di ba? Balikan ko lang yung accusation kay Senator Ivy na yung kanyang ginawa raw ay un-Filipino. Sinabi na nga ni Prof. Madona, it's not un-Filipino. It's really very patriotic. It's a patriotism of the highest order. Immediately, binanggit po yan sa aking post sa Facebook at saka sa TikTok. Pero, meron bang precedent dito sa bansa na ang isang kapatid o anak ay sabihin niya o ginawa niya ang nararapat para mapreserba ang institusyon o ang Estado? It was a coincidence. No? Ngayon, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, tiniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para mapreserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yun. Ang Filipino ba yung ginawa ni Ka Eduardo? Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yon para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, mayak-iyak nga ako nung nakikita ko sa aking cellphone nung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make knowing na ang bansa natin ang nakataya. Hindi po yung si BBM na. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Nabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief, you have to be always of your sound mind. Kung sakali mang makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil merong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga multiple calamities dito sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha, ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita natin nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa totoo lang. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, hey, Mr. Lambino, is it true that your president is a drug addict?
Di ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner, well, according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga nito kumata, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescription drugs na ginagamit yan para maibsan yung pain in order to ano. Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. You cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narrative dito. At saka, yung pinag-uusapan natin dito, no? The future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga nito kumata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been the consequence of abuse, drug abuse. And it's happening in the Balas. Yun po ang issue po ito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na, Prof. Malutay, na nakikipaglaban dito. Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito na gawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can, manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal agad ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If we follow a peaceful process, hindi mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko ba, meron pa bang delikadesa? Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say for example, what's happening now in Japan, yung prime minister nila, kakailik nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aaguruto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States na tinitingnan natin na parang model natin yung Amerika. You remember si Senator Edward Kennedy? Na-involved siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow that constitution kahit na hindi ko gusto. It's the vice president ang nakalagay. If you want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of, baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako, naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayong mga nasa active in service. Maririnig mo yung mga bulong-buluhan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon. Militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo dahil siyempre they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas
that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun eh, na pwede nilang magamit. That is dangerous. Pagiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansa mamimiligro sa ganung sitwasyon po, hindi. The entire security situation of our country, pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar at different armed groups in Myanmar.